Napakalamig ng hangin sa Petropolis. Halos kasing lamig ng pagtanggap sa akin sa bahay na ito. 2 linggo na mula nang ilibing ko ang asawa kong si Nestor. 2 linggo na rin mula nang lisanin ko ang aming bahay sa probinsya, ang bahay na saksi sa aming pagmamahalan, para tumira rito sa mansyon ng anak kong si Marco at manugang kong si Isabel. Hindi pa nga natutuyo ang aking mga luha. Heto ako, nakatayo sa tapat ng isang pinto. Hindi ito ang maluwag na kwarto na ipinangako ni Marco. Ito ay isang maliit na silid, walang bintana. At ang tanging ilaw ay mula sa isang mahinang bombilya. Napatiimbagang ako. Ano bang nangyayari? Hindi ito ang inaasahan ko. Pinilit kong ngumiti kay Isabel na nakatayo sa tabi ko. Ang ganda niya. Laging maayos ang pananamit. Pero may kung anong lamig sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Dito po ba talaga ako, iha? Tanong ko. Pilit pinananatiling kalmado ang boses. Siyempre naman po, Lola. Matamis niyang sagot, pero hindi umabot sa mata ang kanyang nangiti. Mas tahimik po rito at hindi kayo maaabala sa ingay ng kalsada. Tahimik o nakakulong? Nilingon ko si Marco na nakatayo sa likuran ni Isabel. Nakaiwas siya ng tingin, abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. Ang anak kong mahal na mahal ko na dati laging may ngiti sa labi tuwing ako'y dumarating, ngayon ay tila estranghero. Ang bigat ng dibdib ko. Ito ba ang bagong simula na ipinangako niya? Isang simula kung saan pakiramdam ko'y isa akong maleta na inilagay lang sa isang sulok, naghihintay na kalimutan? Pumasok ako sa loob, bitbit ang kaunting bagahe. Ang silid ay amoy luma at may bahagyang alikabok. Walang personal na gamit, walang kahit anong pahiwatig na may tao nang tumira rito. Para itong imbakan. Huminga ako ng malalim, pilit tinatanggap ang sitwasyon. Siguro, pagod lang sila. Siguro, kailangan ko lang mag-adjust. Iyon ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ng gabing iyon. Sa hapagkainan, lalong naramdaman ko ang lamig. Doon na lang po kayo sa kusina kumain, Lola. Sabi ni Isabel, hindi man lang ako nilingon. Baka po kasi maabala kayo sa aming usapan. Usapan? Ako ang ina niya. Ako ang may karapatang makinig. Si Marco, tahimik lang na kumakain. Hindi man lang ako ipinagtanggol. Napakasakit. Tila ba unti-unting hinihiwa ang puso ko. Kumain ako ng walang gana. Ang bawat subo ay tila buhangin sa lalamunan. Pagkatapos, dumiretso ako sa aking silid, ang tanging kanlungan ko. Nahiga ako sa kama. Pilit pinipikit ang mga mata. Pero ang utak ko ay gising na gising. Ang mga alaala ni Nestor ay bumalik. Ang kanyang mainit na yakap. Ang kanyang nakangiting muka. Paano nangyari ito? Nasa akin pa rin ang amoy ng probinsya. Ang simoy ng hangin doon. Ang ingay ng mga insekto sa gabi. Ngayon, puro katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Maya-maya, narinig kong may nag-uusap sa labas ng aking silid. Boses ni Isabel at Marco. Humina ang boses nila, tila ayaw akong marinig. Kailangan na nating kumilos, Marco, sabi ni Isabel. Ang boses ay may bahid ng pagkairita. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Baka magbago pa ang isip ng matanda. Matanda? Ako ba ang tinutukoy niya? Alam mo namang ayokong saktan si Mama. Isabel, mahinang sagot ni Marco. Tila nag-aalangan. Wala tayong choice, Marco. Kung hindi, mawawala sa atin ang lahat at baka masira pa ang plano natin. Ang huling salita ni Isabel ay parang kidlat na tumama sa akin. Plano? Anong plano? Bumilis ang tibok ng puso ko. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking katawan. Hindi ito isang simpleng pagkukulang ng pagmamahal. May mas malalim pa rito. Kinabukasan, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng pader na bumabalot sa akin. Nagsimula ang araw na yon sa panibagong pagsubok. Habang umiinom ako ng kape sa kusina, lumapit si Isabel. May matamis na ngiti sa labi.
Hawak ang aking lumang cellphone. Lola, alam niyo po, napansin ko na medyo mahina na ang signal ng cellphone ninyo rito, sabi niya, habang pinipindot-pindot ang aking cellphone. Huwag na po kayong mag-alala, ako na po ang bahala rito. Para makapagpahinga po kayo ng maayos at hindi kayo maabala ng mga tawag. Bago pa ako makasagot, nakuha na niya ang aking cellphone. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang cellphone ang tanging connection ko sa mundo, sa mga kaibigan ko sa probinsya, sa mga balita. Ngayon, wala na. Tila unti-unti akong tinatanggalan ng lahat. Sinubukan kong lumabas para maglakad-lakad sa hardin, tulad ng nakasanayan ko sa probinsya. Pero nang papalapit ako sa pintuan, agad akong hinarang ni Marco. "Saan po kayo pupunta, ma?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may halong awtoridad na hindi ko nakasanayan. "Maglalakad-lakad lang sana ako, anak." Sagot ko. Pilit hinahanap ang Marco na kilala ko. "Delikado po rito sa labas, ma. Maraming sasakyan. Dito na lang po kayo sa loob, para po sa kaligtasan ninyo." Paliwanag niya. Pero ang mga mata niya ay nakatingin sa kung saan. Delikado? O ayaw lang nilang makipag-ugnayan ako sa iba? Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Ang bawat pagtatangka kong maging malaya ay hinaharang. Naglakad ako pabalik sa aking maliit na silid. Ang puso ko'y mabigat. Ang pagkakakulong ay hindi na lang sa loob ng 4 na pader, kundi pati na rin sa loob ng sarili kong puso. Sa sumunod na mga araw, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga pagkain ay inihahanda na lang sa aking kwarto at laging may mga pahiwatig na mahirap mag-alaga ng matanda. Pakiramdam ko'y pabigat ako. Ang mga ngiti ni Isabel ay lalong nagiging peke at si Marco ay laging abala sa trabaho o kaya'y nagkukubli sa kanyang opisina. Isang hapon, habang naglilinis ako ng aking mga gamit, nagulat ako nang makita ang isang lumang notebook sa ilalim ng aking maleta. Ito ang diary ni Nestor. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Ang kanyang sulat kamay ay naroon pa rin. Bawat pahina ay naglalaman ng mga alaala, mga panaginip at mga pangarap. Sa bawat pahina, pakiramdam ko'y narito pa rin si Nestor. Kinakausap ako. Naging kanlungan ko ang diary na yon. Sa bawat gabi, binabasa ko ito at doon ko lang nararamdaman ang kapayapaan. Isang gabi, habang binabasa ko ang diary, may napansin akong kakaiba. Sa bandang gitna ng libro, may isang pahina na tila may nakadikit na maliit na papel. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang sulat kamay ni Nestor. Para sa aking konsesaw, nakasulat. Nakasaad doon ang isang lihim tungkol sa aming bahay, ang bahay na ibinenta ko. Isang lihim tungkol sa nakatagong pinto at tunay na halaga ng pag-ibig. May binabanggit din si Nestor tungkol sa isang lumang bangko at isang lagayan doon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig sabihin nito? May lihim ba si Nestor na hindi ko alam? Hindi lang ito tungkol sa bahay. May pakiramdam ako na may mas malalim pa rito. Isang pag-asa, kasing liit ng sinulid, ang umusbong sa aking puso. Naging sandigan ko ang diary ni Nestor. Sa bawat pahina, tila may nagsasabi sa akin na huwag akong sumuko. Ang mga salitang nakatagong pinto at tunay na halaga ng pag-ibig ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, pero nagbigay ito sa akin ng kakaibang pag-asa. Isang hapon, habang abala si Isabel sa kusina at si Marco ay nasa kanyang opisina, sinubukan kong lumabas ng aking silid. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sala, umaasang makakita ng pagkakataon na makasilip sa labas. Mula sa sala, may maliit akong tanaw sa kalye at doon ko nakita si Aling Nena, ang aming kapitbahay. Nakita kong kumaway siya, tila may ibig sabihin. Ganoon din ang ginawa ko, isang maliit na kaway bilang sagot. Nang gabing iyon, habang nasa hapagkainan kami, mas lalo kong narinig
Ang ingay ng boses ni Isabel. Nag-uusap sila ni Marco tungkol sa pera. Marco, kailangan na nating bayaran ang loan sa bangko. Kung hindi, kukunin nila ang kumpanya mo. Halos pasigaw na, sabi ni Isabel. Alam ko, Isabel, pero saan tayo kukuha ng ganito kalaking pera? Sagot ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkabahala. E di saan pa? Sa matanda. Ang tagal na nating naghihintay na ibenta ang bahay niya. Kung wala nang magiging problema, sana na ibenta na natin yon dati pa. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ang bahay ko? Ang bahay na ipinangako ni Marco na aalagaan niya? Ito pala ang dahilan kung bakit nila ako kinuha rito. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. Naramdaman ko ang sakit. Parang sinaksak ako sa likod. Ang sarili kong anak at manugang, pinag-uusapan ng bahay ko na parang isang transaksyon lamang. Pagkatapos kumain, pumasok ako sa aking silid. Ang puso ko'y bali-balita. Hindi ko namalaya na may nahulog akong maliit na papel mula sa aking bulsa. Ito ay isang kopya ng deed of sale ng aming bahay, ang pinakahuli kong hawak. Kinuha ko ito at sinimulang basahin. May nakasulat doon ng mga terms and conditions. Habang nagbabasa, may napansin akong kakaiba. May isang paragraph doon na tila binago. At ang pirma ko? Hindi yun ang pirma ko. May kaunting pagkakaiba. Hindi ako sigurado. Pero may kutob ako na peke ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Bakit? Bakit gagawin ito ng sarili kong anak? Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Marco. Pumasok siya at umupo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita, basta lang niya ako niyakap. Pasensya na ma, mahina niyang sabi. Marami lang kaming problema ni Isabel sa trabaho. Hindi ka namin masyadong naaasikaso. Niyakap ko siya pabalik. Sa kabila ng lahat ng aking nakita at narinig, siya pa rin ang anak ko. Ang yakap niya ay nakakapagpagaan ng aking loob, kahit sandali lang. Ang akala ko, ito ay tanda ng pagsisisi. Naiintindihan ko, anak. Sagot ko. Pilit kong inalis sa isip ko ang lahat ng pagdududa. Siguro, nag-iisip lang ako ng masama. Siguro namimiss ko lang si Nestor. Kinaumagahan, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, nagulat ako nang makita ko ang kopya ng deed of sale na iniwan ko sa mesa. Nawawala. Sa halip, may nakalagay na isang simpleng sobre na may nakasulat na para kay mama. Sa loob, isang sulat mula kay Marco. Nakasaad doong, Ma, huwag mo nang intindihin ang mga papeles. Kami na ang bahala rito para sa kapakanan mo. Biglang bumalik ang malamig na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may mali. Bakit niya kukunin ang papeles ko? Anong kapakanan? Ang sinasabi niya. Napatitig ako sa pinto. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Isabel na bumaba sa hagdan at tinawag ako. Lola, halika na po. May gusto po akong ipakita sa inyo. Pagkababa ko, nakita kong nakahain sa mesa ang isang stack ng mga papeles. Nakangiti si Isabel, pero ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Lola, nakita ko po itong lumang papel sa kwarto ninyo. Mukhang napakahalaga nito. Sabi niya, hawak ang kopya ng deed of sale. Nag-aalala lang po kami ni Marco na baka mawala pa ito, kaya't inayos na po namin. At saka, meron din po kaming pinirmahan na agreement para sa inyo, para po sa inyong kapakanan. Kinilabutan ako. Nakita ko ang kopya ng deed of sale na may pirma ko, pero hindi ito ang tunay kong pirma. At meron pang bagong papeles na may mga nakasulat na authorization at transfer of ownership. Anong ibig sabihin nito, Isabel? Tanong ko. Ang boses ko'y halos pabulong. Ngumiti si Isabel, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ibig sabihin po, Lola, mas magiging maayos ang lahat. Para po ito sa kapakanan ninyo at para sa amin ding pamilya. Ang ngiti ni Isabel ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Ang bawat salita niya ay tila bumubulong ng kataksilan. Nakahawak ako sa mesa,
Pilit pinapatatag ang sarili. Anong kapakanan ang sinasabi mo? Ulit ko. Nanginig ang boses. Siyempre po, Lola. Hindi na po kayo pabigat sa amin. Diretsong sabi ni Isabel, hindi man lang kumurap. Ang hirap po kasing mag-alaga ng matanda. Kailangan nyo ng mas maayos na pag-aalaga. Pinilit kong intindihin ang sinasabi niya. Mas maayos na pag-aalaga? Hindi ko ba nakukuha ang sapat na pag-aalaga mula sa sarili kong anak at manugang? Kaya po, patuloy ni Isabel, sabay turo sa isa pang papel, na pagdesisyonan namin na mas makakabuti po sa inyo na lumipat sa isang home for the aged. Doon po, may mga doktor at nurse na mag-aasikaso sa inyo buong araw. Hindi na po kayo mag-aalala sa anuman. Parang gumuho ang mundo ko. Home for the aged. Balak nila akong ipatapon para lang hindi ako maging pabigat. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit na naramdaman ko mula na nang dumating ako rito ay biglang luminaw. Ito pala ang plano nila, ang makuha ang bahay ko at ipatapon ako sa isang lugar kung saan ako ay malilimutan na lang. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Umiling ako, hindi makapaniwala. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako aalis sa bahay na to. Tumingin sa akin si Isabel. Ang ngiti niya ay nawala at napalitan ng isang malamig na tingin. Wala na po kayong magagawa, Lola. Nakapirma na po kayo sa mga papeles. Nakatatak na po ang desisyon. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Nakita ko ang mga papeles na may pirma ko. Pero alam kong hindi ito ang tunay kong pirma. May mali. May labis na mali. Peke yan. Sigaw ko. Ang boses ko'y halos mawala. Hindi ako pumirma riyan. Nagtaas ng kilay si Isabel. Lola, matanda na po kayo. Madalas na po kayong makalimot. Naalala niyo po ba noong nagpunta tayo sa lawyer namin? Doon po kayo pumirma. Ang sabi niyo pa nga noon, mas makakabuti ito para sa lahat. Napakasakit. Alam kong nagsisinungaling siya. Wala akong naaalalang pumirma sa anumang abogado nila. Ang tanging naaalala ko ay ang pag-asa na magiging masaya ako sa piling ng aking anak. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako pabalik sa aking silid. Ang luha ay umagos sa aking pisngi. Ang puso ko'y parang dinudurog. Ito ba ang bunga ng lahat ng paghihirap ko? Ang makita ang sarili kong anak at manugang na niloloko ako? Umupo ako sa kama. Umiiyak ng tahimik. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa mundo. Walang kakampi, walang matatakbuhan. Ngunit habang umiiyak, naaalala ko ang bawat pahina ng diary ni Nestor. Ang kanyang lakas, ang kanyang pagmamahal. Biglang lumiwanag ang isip ko. Ang nakatagong pinto na binanggit niya sa diary. Mayroon pang isang bagay na hindi ko napansin. Kumuha ako ng upuan at sinimulang tingnan ang bawat sulok ng aking maliit na silid. Bawat dingding, bawat cabinet. Ang silid na ito ay halos wala ng laman. Pero may pakiramdam ako na mayroong inilihim si Nestor dito. Pilit kong inalala ang mga salita ni Nestor. Sa likod ng pinto, naroon ang tunay na halaga. Anong pinto? Pinakiramdaman ko ang likod ng aparador. May pakiramdam akong mayroong kakaiba. Dahan-dahan kong inilipat ang aparador. Sa likod nito, may isang maliit na pinto. Hindi ito halata. Kulay dingding din. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang maliit na pinto. Sa loob, isang napakaliit na lagayan. Doon, may isang kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi ginto o pera, kundi mga lumang sulat, mga litrato, at isang luma ngunit maingat na nakabalot na papeles. Ito ang original na Certificate of Title ng aming bahay na may nakasaad na irrevocable trust sa pangalan ko at may nakasulat na kondisyon para sa sino mang magmamana. Mayroon din doon isang maliit na sobre na may selyo ng bangko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito ordinaryong titulo. Mayroon itong proteksyon. Mayroon itong pag-asa.
Narinig kong may kumatok sa pinto. Lola, okay lang po kayo dyan? Boses ni Marco. Agad kong isinara ang maliit na pinto. Itinulak pabalik ang aparador at inilagay sa ilalim ng unan ang Certificate of Title. Ang puso ko'y mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi ako sumagot sa katok ni Marco. Nagkunwari akong natutulog. Pilit pinapakalma ang sarili. Hawak ko ang Certificate of Title sa ilalim ng unan. Ang tanging pruweba ng aking pagmamayari. Ito ang sandata ko. Ito ang pag-asa ko. Kinabukasan, mas naging maingat ako. Ang bawat kilos ni Isabel at Marco ay sinusuri ko. Naghahanap ako ng pagkakataon. Alam kong kailangan ko ng tulong. At ang tanging tao na naisip ko ay si Aling Nena. Isang hapon, habang nag-aayos si Isabel ng mga halaman sa labas ng bahay, may nakita akong maliit na bintana sa aking silid na bahagyang nakabukas. Malayo sa tingin ni Isabel, ito ang pagkakataon ko. Mabilis akong kumuha ng papel at panulat. Isinulat ko ang maikling mensahe. Aling Nena, kailangan ko ng tulong. Pakiusap. Puntahan mo ako sa likod ng bahay mamayang 5:00. May importanteng sasabihin ako. Lola Conceição. Ikinabit ko ang papel sa isang maliit na bato at dahan-dahan kong inihagis sa bakuran ni Aling Nena. Nakita kong lumingon si Aling Nena, tila may narinig. Nakita niya ang bato at yumuko upang pulutin. Sandali siyang tumingin sa aming bahay at nagkatinginan kami. May pagdududa sa kanyang mga mata, pero may pag-intindi rin. Ang pag-asa ko ay nakasalalay kay Aling Nena. 5:00 ng hapon, dahan-dahan akong nagtungo sa likod ng bahay, sa hardin na madalas nilang kalimutan. Kinakabahan ako, baka mahuli ako ni Isabel, pero kailangan kong gawin ito. Nandoon na si Aling Nena, nakatayo sa tabi ng bakod. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lola Conceição, anong nangyayari? Bakit kayo nagpadala ng sulat? Bulong niya. Nagsimula akong magkwento. Ang luha ay umaagos sa aking mga mata. Ang pagdating ko sa Petropolis, ang pagkakakulong ko sa silid, ang pagkuha ng aking cellphone, ang mga salita ni Isabel, at ang plano nilang ipatapon ako sa Home for the Aged. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa mga pekeng papeles at ang pagtuklas ko sa original na Certificate of Title na may irrevocable trust. Napakatahimik ni Aling Nena habang nakikinig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng galit at awa. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Marco at Isabel. Sabi niya, puno ng hinanakit. Nakikita ko na may mali, pero hindi ko inakala na ganito kasama ang loob nila. Kailangan ko ng tulong, Aling Nena. Sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ko ito kayang mag-isa. Huwag kayong mag-alala, Lola Conceição. Hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. At sa wakas, naramdaman ko ang isang tunay na yakap. Mayroon akong pamangkin na abogado, si David. Marunong siya sa mga ganitong kaso. Tatawagan ko siya kaagad. Nang gabing iyon, hindi ko namalayan na mas naging masikip ang hawak ko sa aking Certificate of Title. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Sa wakas ay may kakampi na ako. Kinabukasan maaga akong ginising ni Aling Nena. Nasa likod siya ng bahay naghihintay. May kasama siyang isang matangkad, bata pang lalaki, may suot na salamin. Ito siguro si Attorney David Reyes. Nagpakilala siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at profesionalismo. Lola Conceição, narinig ko po ang kwento ninyo mula kay Aling Nena. Gusto ko po kayong tulungan. Hindi po tama ang ginagawa nila sa inyo. Ibinigay ko kay Attorney David ang Certificate of Title na may irrevocable trust. Maingat niyang binasa ang bawat detalye. Habang nagbabasa siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Naging seryoso. Lola, ito po ay isang malakas na ebidensya, sabi niya. Ang irrevocable trust
ay nagpoprotekta sa inyong pag-aari. Hindi nila kayang kunin ang bahay ng walang pahintulot ninyo o kung walang paglabag sa mga kondisyon. At ang mga pirma na peke, malaking kaso po ito. Pero hindi po ito magiging madali. Lalaban po sila. At dahil mga anak niyo po sila, mas magiging masakit para sa inyo. Tiningnan ko si Attorney David. Alam kong mahirap, pero kailangan kong lumaban para sa sarili ko, para sa alaala ni Nestor, at para sa bawat matanda na inaabuso. Napakainit ng ulo ni Isabel ng gabing iyon. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina, nakatingin sa labas. Kanina lang, nakita niya si Aling Nena na may kausap sa likod ng bahay. At ang matanda, si Lola Conceição, ay tila nakikipag-usap din. Hindi ito maganda. May kutob siyang may ginagawang kalokohan ang matanda. Hindi po pwede yan, Marco. Sabi niya, nilingon ng asawa na nakaupo sa kanyang upuan, nagbabasa ng dyaryo. Nakita ko si Aling Nena, nakausap ang mama mo sa likod ng bahay. Sigurado akong may binabalak ang matanda. Nagkibit-balikat lang si Marco. Hayaan mo na sila, Isabel. Ano naman ang magagawa ng matanda? Wala siyang koneksyon sa labas. At saka, napapirma na natin siya sa deed of sale, di ba? Kahit na. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Halos pasigaw na sagot ni Isabel. Naaalala mo ba ang sinabi ng lawyer natin? Kung may makakita o makarinig sa atin na may ginagawang masama, malaking problema yan. Kailangan nating kumilos. Umuupo si Marco at hinarap si Isabel. Isabel, calm down. Nagawa na natin ang lahat ng kailangan. Nasa atin na ang bahay. Malapit na tayo makabayad sa mga utang natin. Bakit ka pa nag-aalala? Dahil hindi ako tanga, Marco. Sigaw ni Isabel. Alam kong may gusto ang matanda. May mga nakita akong lihim na papeles na tila hinahanap niya. Sigurado akong may tinatago siya. Bumalik sa isip ni Isabel ang nakaraan. Ang mga araw na siya ay naghihirap, nagtatrabaho ng walang pahinga para lang makakain. Ang pakiramdam ng gutom, ng kawalan. Iyon ang nagtulak sa kanya upang maging ambisyosa, ang maging mayaman, ang magkaroon ng kapangyarihan. At ang bahay ni Lola Conceição, iyon ang susi. Ang totoo, hindi lang ang utang sa bangko ang problema nila. Mayroon pang isang malaking utang si Isabel sa isang mapanganib na tao. Isang tao na kayang sirain ang kanilang buhay kung hindi niya mababayaran. At ang tanging paraan para mabayaran ito ay ang makuha ang bahay ng matanda. Hindi tayo pwedeng magkamali, Marco. Mahina niyang sabi, lumapit sa asawa. Kung hindi natin mababayaran ang utang na yon, mawawala sa atin ang lahat. Masisira ang pangalan mo, masisira ang buhay natin. Kailangan natin ang bahay na yon. Niyakap siya ni Marco. Gagawin ko ang lahat, Isabel. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang pamilya natin. Ngunit sa isip ni Isabel, may iba pang plano. Hindi siya magtitiwala na lang sa basta-bastang tiwala. Kailangan niyang maging sigurado. Kinaumagahan, pumunta si Isabel sa silid ni Lola Conceição habang natutulog ang matanda. Hinanap niya ang anumang maaaring itinatago ng matanda. Sa ilalim ng unan, nakita niya ang diary ni Nestor. Binuklat niya ito, ngunit puro lamang ito, mga alaala at pagmamahalan. Walang nakita si Isabel na anuman. Hindi niya alam ang tungkol sa lihim na pintuan, ngunit may nakita siya sa basurahan. Isang maliit na papel na tila sinulatan ng isang numero. Kinuha niya ito at itinago. Hindi siya sigurado kung ano ito, pero alam niyang may kaugnayan ito sa ginagawa ng matanda. Maya-maya, may tumawag kay Isabel. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Kumusta na ang plano mo, Isabel?" Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. "Naaalala mo ba ang utang mo sa akin? Malapit na ang deadline." Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ito ang tao na pinakakinakatakutan niya. "Huwag kang mag-alala, sir.
Malapit na po. Malapit na po naming makuha ang lahat. Siguraduhin mo lang, Isabel, sabi ng boses. Dahil kung hindi, malalaman ng lahat ang mga lihim mo. At ayaw mong mangyari yon, di ba? Namutla si Isabel. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kasalanan, ay tila bumalik upang habulin siya. Kailangan niyang bilisan. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Pagkababa ng telepono, agad siyang tumawag sa isang private investigator. Gusto kong malaman mo ang lahat ng kilos ng matanda sa bahay. Pati na rin ang kapitbahay niyang si Aling Nena. At kung sino man ang kinakausap nila, ayaw kong may malaman pa ang iba tungkol sa amin. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Isabel. Ito ay tungkol sa pagtatago ng kanyang madilim na nakaraan. Sa mga sumunod na araw, naging mas aktibo si Attorney David Reyes. Madalas siyang nakikipagkita sa akin at kay Aling Nena sa likod ng bahay, palihim upang hindi mapansin ni Isabel. Pinlano namin ang bawat hakbang. Kinokolekta namin ang lahat ng posibleng ebidensya. Ang mga sulat ni Nestor, ang kopya ng orihinal na titulo, at maging ang mga nakatagong litrato ng aking silid na nagpapakita ng aking pagkakakulong. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam ako, tila may nakamasid. Si Manang Linda, ang bago naming kasambahay, ay laging nakangiti sa akin. Mukha siyang mabait, laging nagtatanong kung may kailangan ako. Minsan, nakikipagkwentuhan pa siya sa akin tungkol sa mga problema niya sa buhay na tila hinahanap niya ang aking payo. Sa kanya ko naramdaman ang kaunting ginhawa. Isang araw, habang kinakausap ko si Attorney David sa aking silid, dahil sinabi niya na mas ligtas ito kaysa sa labas, may narinig kaming kaluskos sa labas ng pinto. Agad kaming natahimik. Lola, may kailangan po ba kayo? Boses ni Manang Linda. Wala, Manang, sagot ko. Nagpapahinga lang ako. Nag-alinlangan si Manang Linda. Okay po, Lola. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Nang umalis si Manang Linda, nagkatinginan kami ni Attorney David. Maging maingat po tayo, Lola. Bulong ni Attorney David. Mukhang may nakamasid talaga sa atin. Pagkaalis ni Attorney David, naramdaman ko ang kaba. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Hindi ako susuko. Kinabukasan lumala ang sitwasyon. Pagkagising ko, nagulat ako nang makita ko ang aking cellphone na matagal nang kinuha ni Isabel ay nasa ibabaw ng aking mesa. Naka-on ito at may bagong mensahe mula kay Attorney David Reyes. Lola, may mahalaga po akong sasabihin. Pakiusap, tumawag po kayo kaagad sa akin. Nagulumihanan ako. Paano napunta rito ang cellphone ko? At bakit may mensahe? Bago ko pa man matawagan si Attorney David, pumasok si Isabel sa aking silid. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa likod niya, nakatayo si Manang Linda. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, tila nagkasala. Lola, sabi ni Isabel, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pagbabanta. Akala ko ba wala kayong balak labanan kami? Akala ko ba nagtiwala kayo sa amin? Nanlamig ang buong katawan ko. Paano niya nalaman? Nakita ko po, Ma'am Isabel, sabi ni Manang Linda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko po si Lola Conceição na may kausap sa loob ng kwarto at narinig ko po ang tungkol sa mga papeles. Naramdaman ko ang pagtataksil. Si Manang Linda. Siya pala ang traidor. Ang taong pinagkatiwalaan ko. Siya pala ang kakampi ni Isabel. Hindi ko akalain na magagawa niyo po ito, Lola. Patuloy ni Isabel, ngumiti ng mapait. Ang manang na pinagkatiwalaan ninyo, siya pala ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Pagkatapos, kinuha ni Isabel ang aking cellphone at pinakita ang mensahe ni Attorney David. Alam na namin ang lahat ng plano nyo. Akala nyo ba matatalo nyo kami? Nagkakamali kayo, Lola.
Sa mga sandaling iyon, pumasok si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at may bahid ng galit. Ma, bakit po? Bakit niyo po ito ginagawa sa amin? Tanong niya, puno ng hinanakit. Akala ko ba, mahal niyo kami? Hindi niyo ba alam na masisira ang pamilya natin dahil dito? Hindi ko kayo niloloko, Marco. Sagot ko, ang luha ay umaagos sa aking mga mata. Kayo ang nanloko sa akin. Kayo ang gustong kumuha ng lahat sa akin. Nagtaas ng boses si Marco. Kung hindi po kayo titigil sa ginagawa ninyo, ma, pipilitin ko kayong pumili. Ako ang bahay. At kung piliin nyo ang bahay, kalimutan nyo na kaming pamilya. Hindi nyo na makikita ang mga apo nyo. Hindi ko na kayo kilala. Ang mga salita ni Marco ay parang libu-libong karayom na tumusok sa aking puso. Ang aking mga apo. Ang aking pamilya. Ito ang pinakamasakit na banta. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lahat. Ang lakas ko, ang pag-asa ko, lahat ay tila naglaho. Nang gabing iyon, narinig kong may tumawag kay Attorney David. Ang boses ni Isabel. Kung hindi kayo titigil sa pag-iingay, Sir Lawyer, siguraduhin ko na wala na kayong trabaho at baka may mas masamang mangyari pa sa inyo. Tandaan nyo, maraming pera ang mga kliyente ko. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Wala na akong laban. Nawala na ang lahat. Tila ako'y isang dahon na hinahampas ng hangin. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga banta ni Marco at Isabel ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malalim na balon na humihigop sa akin. Ang pinakamasakit ay ang mga salita ni Marco. Hindi nyo na makikita ang mga apo nyo. Hindi ko na kayo kilala. Iyon ang pinakamatindi. Ang aking pamilya. Ang aking dugo. Handa nilang isakripisyo ang lahat para sa pera. Hindi ako kumain ng gabing iyon. Hindi rin ako natulog. Umiyak lang ako ng umiyak hanggang sa maubos ang aking luha. Pakiramdam ko'y tumanda ako ng 10 taon sa isang gabi. Ang sakit ay hindi ko na kaya. Kinaumagahan, ginising ako ni Isabel. Ang kanyang muka ay may kakaibang ekspresyon. Hindi na galit, kundi tila nagwawagi. May hawak siyang mga papeles. Lola, oras na po, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila may halong pambubuska. Nandito na po ang notaryo. Pipirmahan niyo na po ang transfer of ownership. At saka, ipapasyal na po namin kayo sa inyong bagong tahanan. Pagtatanong ko, ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang kapalaran ko? Ang ipatapon sa isang home for the aged at ang makita ang aking bahay na ipinagbili ng sarili kong anak? Nanginginig ang aking mga kamay nang tumayo ako. Sinalubong ako ni Marco sa labas ng aking silid. Nakaiwas siya ng tingin, tila may bahid pa rin ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit hinawakan niya ang aking braso at dinala ako sa sala. Nandoon ang isang notaryo at ang mga papeles. Ang lahat ay handa na. Pinilit kong tingnan ang mga papeles. Ang mga salita ay tila naglalaro sa aking mga mata. Transfer of ownership, absolute sale, waiver of rights. Ang lahat ay nakasulat doon. Pinitik ako ni Isabel sa likod. Lola, bilisan na po ninyo. Marami pa po kaming gagawin. Kinuha ko ang panulat. Nanginginig ang aking kamay. Tumingin ako kay Marco, ngunit nakayuko lang siya. Tumingin ako kay Isabel na nakangiti ng may pagtatagumpay. Biglang bumalik sa aking isip ang mga salita ni Nestor mula sa kanyang diary. Sa bawat pirma, tandaan mo, Conceição, ang iyong pangalan ay simbolo ng iyong pagkatao. Huwag mong hahayaan na mawala ang tunay na ikaw. At pagkatapos, naalala ko ang isang maliit na detalye sa Certificate of Title na may irrevocable trust. Mayroon doon isang special condition clause na nakasulat sa pinakamaliit na letra. Isang bagay na tanging si Nestor lamang at ako ang nakakaalam. Nagkaroon ako ng ideya, isang huling pagtatangka. Kinuha ko ang panulat at dahan-dahan kong nilagdaan ang papel.
Ngunit sa halip na ang aking buong pangalan, sinadya kong lagyan ng isang maliit na pagkakamali sa aking apelyido. Isang maliit na letra na tanging sa irrevocable trust lamang lumalabas ang tamang spelling nito. Isang pagkakamali na magpapawalang bisa sa buong kontrata. Hindi nila ito mapapansin dahil hindi sila nakatuon sa paggalang sa akin. Nakatuon lang sila sa pagkuha ng lahat. Pagkatapos kong pumirma, naramdaman ko ang isang kakaibang paggaan sa aking kalooban. Tapos na. Tapos na ang pagpapanggap. Ayan na po, Ma'am Isabel, sabi ng notaryo. Kumpleto na ang lahat ng papeles. Ngumiti si Isabel. Salamat po. Ngayon, Lola, handa na po kayong umalis, di ba? Umiling ako. Hindi pa. Kailangan ko munang magpaalam sa bahay na ito. Nagulat sila. Hindi nila inaasahan ang aking sagot. Naglakad ako papunta sa sala, sa bawat sulok ng bahay, at hinaplos ang mga pader. Ang bawat dingding ay may alaala. Ang bawat sulok ay may kwento. Nakita ko si Aling Nena na naglalakad sa labas at nagkatinginan kami. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting puno ng pag-asa sa kabila ng lahat ng sakit. Tila ba sinasabi ko sa kanya na hindi pa ako tapos. Ang opisina ni Attorney David Reyes ay puno ng mga papeles. Ang kanyang desk ay halos matabunan na ng mga dokumento, ebidensya at legal books. Sa loob ng 2 linggo mula nang pumirma si Lola Conceição sa deed of sale, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Alam niyang may tinatago ang matanda. Ang maliit na pagkakamali sa pirma. Ang special condition clause sa orihinal na titulo. Iyon ang kanyang susi. Sir, may tawag po kayo, sabi ng kanyang sekretarya. Sino ino? Tanong ni Attorney David. Hindi man lang tiningnan ang kanyang telepono. Si Aling Nena po, sir. Agad niyang sinagot ang telepono. Aling Nena, may balita po ba kayo? Oo, David, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kinuha na nila si Lola Conceição. Dinala nila sa Santa Martha Home for the Aged. Mukhang tapos na ang lahat. Napakunot ang noo ni Attorney David. Hindi pa tapos. Huwag kayong mag-alala, Aling Nena, sabi ni Attorney David. Hindi pa tapos ang laban. May alas pa tayo. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Agad niyang tiningnan ang mga papeles na pinirmahan ni Lola Conceição. Ang deed of sale, ang waiver of rights. Binasa niya ang bawat linya, bawat salita. At doon niya nakita ang maliit na pagkakamali sa apelyido. Isang maliit na letra na tanging sa original certificate of title. Niya nakita ang tamang spelling. Isang maliit na detalye na sadyang iniba ni Lola Conceição para magkaroon ng butas sa kontrata. Ngumiti si Attorney David. Mayroon pa tayong laban, Lola Conceição. Hindi nagtagal, ang kaso ay nasa korte na. Ang balita ay kumalat sa buong Petropolis. Isang matanda. Ginagahasa ang karapatan ng sarili niyang anak at manugang. Maraming tao ang nag-aabang sa magiging resulta. Sa unang araw ng pagdinig, nandoon si Lola Conceição, nakaupo sa tabi ni Attorney David. Payat siya at ang kanyang mga mata ay tila pagod na. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakikita si Attorney David na kakaibang lakas. Nandoon din si Marco at Isabel, kasama ang kanilang abogado. Mukha silang kampante, tila sigurado na sila ang mananalo. Your Honor, sabi ng abogado ni Isabel at Marco, ang kasong ito ay walang batayan. Ang ginang ay kusang loob na pumirma sa lahat ng papeles. Mayroon po kaming mga dokumento na nagpapatunay na legal ang lahat ng aming transaksyon. Inilahad niya ang deed of sale at ang waiver of rights. Mukhang malinis ang lahat. May mga saksi rin po kami, Your Honor. Patuloy ng abogado, ang notaryo, at maging ang kasambahay ng ginang na makapagpapatunay na walang sapilitang nangyari. Nilingon ni Attorney David si Manang Linda na nakaupo sa audience. Hindi siya makatingin. Your Honor, sabi ni Attorney David,
Tumayo. Mayroon po kaming mga ebidensya na magpapatunay na ang ginang ay nilinlang, binihag at sa pilitang kinuha ang kanyang mga karapatan. Pinakita ni Attorney David ang mga litrato ng maliit na silid ni Lola Conceição, ang mga testimonya ng kanyang pagkakakulong, ang mga testimonya ng mga kapitbahay na nagpapatunay na hindi siya pinapalabas. Ngunit ang pinakamatindi ay ang testimonya ni Aling Nena. Tumayo si Aling Nena sa harap ng korte at ibinahagi ang lahat ng kanyang nakita. Kung paano nilinlang si Lola Conceição, kung paano siya kinulong, at kung paano siya sa pilitang pinapirma. Your Honor, sabi ni Attorney David, mayroon po akong isang napakahalagang ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng papeles na ito ay walang bisa. Ang orihinal na Certificate of Title na may irrevocable trust at ang pirma ng ginang na sadyang may mali na nagpapatunay na hindi siya kailanman pumayag sa transaksyong ito. Nagulat ang lahat, lalo na si Isabel at Marco. Nanlamig ang kanilang mga mukha. Inilahad ni Attorney David ang orihinal na titulo at ang deed of sale na pinirmahan ni Lola Conceição. Ipinaliwanag niya ang maliit na pagkakamali sa apelyido. Isang detalye na tanging si Lola Conceição lamang ang makapagpapatunay. Your Honor, sabi ni Attorney David, ang pagkakamali sa pirma na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang huling pagtatangka ng ginang na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang ari-arian dahil alam niya na niloloko siya ng sarili niyang anak at manugang. Nagtaas ng kilay ang hukom. Nagsimula siyang suriin ang mga dokumento. Nagsimulang magalit si Isabel. Sinungaling! Matanda na siya. Naguguluhan lang siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang hukom ay may nakita. Ang mga mata ng hukom ay nakatingin kay Isabel, pagkatapos ay kay Marco, at huli sa lahat sa akin. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. Dahil sa mga ebidensyang iprinisinta at sa testimonya ng ginang Conceição Flores at ng saksi na nagpapatunay na mayroong panlilinlang at pamimilit na naganap. Sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay matatag. Pinapawalang bisa ng korte ang lahat ng dokumento ng paglilipat ng pag-aari. Ang bahay sa Petropolis ay nananatiling pag-aari ng ginang Conceição Flores. Isang bulong ang kumalat sa loob ng korte. Nagulat ang lahat. At dahil sa mga kasong isinampalaban sa inyo, G. Marco Flores at Ginang Isabel Flores, patuloy ng hukom, pinapatawan kayo ng korte ng parusang pagkakakulong at multa ayon sa batas. Bilang karagdagan, ipinagbabawal sa inyo na lumapit sa ginang Conceição Flores. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw niya. Pilit na lumalapit sa akin, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya. Si Marco, tahimik lang na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Nilingon niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Tapos na. Tapos na ang bangungot. Niyakap ako ni Attorney David at si Aling Nena ay lumapit sa akin, umiiyak. Salamat Lola Conceição, sabi ni Aling Nena. Pinatunayan ninyo na hindi kailanman huli ang lahat para lumaban. Inihatid ako ni Attorney David at Aling Nena pabalik sa aking bahay. Hindi na ito ang malamig at madilim na lugar na kinabibilangan ko. Ito ay ang aking tahanan. Ang bawat sulok ay may alaala ni Nestor. At ngayon, may mga bagong alaala rin ng aking paglaban. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang sigla ng bahay. Nilinis namin ito. Inayos. Ngayon, may bintana na ang aking silid. At bawat umaga, ang sikat ng araw ay dumadaan sa aking mukha. Hindi ko na kailanman nakita si Marco at Isabel. Ngunit isang araw, may dumating na sulat mula kay Marco. Isang sulat ng pagsisisi, humihingi ng tawad. Binasa ko ito. At pagkatapos,
Dahan-dahan kong sinunog ang sulat sa isang kandila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Kailangan ko nang magpatuloy. Kasama sina Aling Nena at Attorney David, nagsimula akong magkaroon ng bagong pamilya. Dumalas ang mga tawanan sa aming bahay. Madalas akong magluto para sa kanila at sama-sama kaming nagkukwentuhan. Isang araw, kinausap ko si Attorney David. Attorney David, gusto kong gumawa ng isang bagay. Gusto kong buksan ang bahay na ito sa iba pang matatanda na walang pamilya. Gusto kong gawin itong isang lugar kung saan sila ay protektado, minamahal, at may boses. Nagulat si Attorney David. Ngumiti siya. Lola Conceição, iyan po ang pinakamagandang ideya. Tutulungan ko po kayo sa lahat ng legal na aspeto. At ganoon nga ang nangyari. Ang bahay na dating simbolo ng aking pagkakakulong ay naging simbolo ng kalayaan at pag-asa. Nagtayo kami ng isang maliit na center para sa mga matatanda, isang lugar kung saan sila ay nakakahanap ng kapayapaan, pagmamahal, at suporta. Sa bawat umaga, nakikita ko ang mga ngiti ng mga matatandang katulad ko. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng pakikipaglaban. At sa bawat kwento, may nakikita akong sarili ko. Isang hapon, habang nagtatanim ako ng mga bulaklak sa hardin, naramdaman ko ang simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon, may kapayapaan. Tumingin ako sa kalangitan. Nakita ko ang isang ulap na tila ngumingiti. Pakiramdam ko'y naroon si Nestor. Nakangiti rin sa akin. Salamat, Nestor. Bulong ko. Hindi ko akalain na sa pagkawala mo, mas lalo kong makikita ang halaga ng buhay. Hindi ko akalain na sa aking paglaban, makakahanap ako ng bagong simula. Ang tunay na pamilya at ang tunay na pag-ibig ay hindi laging sa dugo. Ito ay nasa puso, sa bawat taong handang magbigay ng pag-asa. Ipinagpatuloy ko ang pagtatanim. Ang puso ko'y puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula. Sa edad na 76, natagpuan ko ang aking sarili at ang tunay na kahulugan ng buhay.